Naghintay pa rin ang go signal mga iga ng mga traditional jeep kung kailan sila babiyahe pero pangamba ng ilang jeepney transport group baka hindi na sila makapasada dahil sa jeepney modernization. Kaugnay yan, makausap natin ang mga kinatawan ng dalawang transport group, sina PEDUTA President Zenaida Maranan at Piston President Emeritus George San Mateo. Ayan. Good morning, Nanay Seni. George, good morning. Good morning. Hi, good morning, Igan. Ann and Connie, good morning. Thank Morning you. po. Morning po. Unahin ko lang kamustahin ang mga miyembro ng inyo pong samahan sakaling payagan na bumiyahe nga ang jeep. Kaya nyo ba makapag-comply daw dun sa mga safety protocols? Unahin ko lang po si Nanay Seni. Alam mo, Igan, kaya naman namin unang-una sa panig ng PEDUDAP. Kami ang unang-unang nag-suggest itong mga protocol na sinasabi nila. Yung lagyan namin ng harang ang aming mga sasakyan. Halimbawa, ang isang sasakyan ay 10, ang ibig sabihin 22 ang pasahero. Hindi na 22, magiging 11 lang. 5-5 magkatapat, tapos isa sa harapan. Nalalagyan namin ng harang para nang sa ganon, alam mo naman, aminin natin ang katotohanan, alam ni George yan, may matigas ang ulo ng driver, may matigas din naman ang ulo ng pasahero. Pagsakay, nagmamadali talaga lahat kung maaari magsiksikan. Pero dahil dito sa pandemic natin, kinakailangan naman magkaroon ng sistema. Kaya yun ang malinaw na sinasabi ko sa kasapian namin, na kung maaari, kung talagang kayo ipapayagan na, tiyakin yung susunod kayo dahil pag nakita nila, nananakot na nga ako George, Igan. Oh. Kasi sa kanila, pag nakita kayo, ang lahat ng media nakatutok sa inyo. Hindi kung gaano tayo sumusunod doon sa pinag-uusapan. Okay. Pag nakita na nga ng LTFRB na hindi kayo sumusunod, may karapatan na silang muling sabihin, huwag na kayo talagang lumabas. Okay. At yan, bilang Nay. leader, na ako magagawa. Sige, pakinggan naman po natin itong panig nila George. George, Yes, Igan. Gandang umaga, Ma'am Connie at Ma'am Susan. Morning po. Morning. handa na ba kayo kung pagbibigyan kayo this week daw napapayagan na uli kayo sa kalye? Well, alam mo, Igan, kung papayagan, more than ready tayo, no? Since March pa ready yung mga jeep, kung mapapansin mo, yung mga jeepney operators at drivers ang nag-pioneer nung paglalagay ng mga plastic barrier at plastic divider. Kaya doon kung nakita mo yung may plastic divider at plastic barrier, walang puwang para mag-overload, no? Walang puwang para mag-overload. Unlike do sa ibang public transport mo, nilalagyan lang ng X, no? Napanood ko sa TV ng isang araw na nababiolate yung physical distancing. Pero dito hindi mababiolate. Fixed kasi ang upuan. Tapos, ensured yung 50% passenger capacity limit. Pero alam mo, Igan, ang problema, alam mo, diskumpiyado kami no, dito sa balikpasada na sinasabi ng LTFRB at ng DOTR. Kasi double-bladed yung kanilang pahayag. Ang sinasabi ni Secretary Roque, papayagan kung kinakailangan. No? Tapos ang sabi ni Chairman Martin Delgra, lagi niya ini-invoke yung sinasabi niyang hierarchy of transportation. Doon sa hierarchy of transportation, pinakamababa na yung jeep. Ginawa na lang reserbang kabayo ang jeep. Samantalang for Metro Manila alone, out of 14 million Metro Manila citizens, 9 million ang jeepney passenger pero nirelegate ng pamahalaan sa pinakamababa dahil sa layunin nga ng gobyerno, i-phase out yung jeep. Ginamit ng gobyerno yung pandemya para isulong itong phase out at taking modernization kahit nasa gitna tayo ng krisis. At marami na namamalimos ng mga driver, mga pasahero, nagdurusa sa paglalakad. Ito, Kaseni, George, yung usaping modernisasyon, ito yung dahilan kung bakit natatakot ang ilang driver na hindi na makabalik. Kayo sa FEDUDAP, Kaseni, pabor ba kayo sa modernisasyon? Pero may kondisyon. Pakipaliwanag nga po yan, Kaseni. Totoo naman yan kasi lahat naman ng leaders nagsasabi, walang kumukontra dun sa salitang modernization. Kaya lamang, sa katulad namin sa panig ng PEDUDAP, aminin ko talaga sa inyo, Kaigan, Susan, Connie, no? Pag tinanong mo, ang lugar ng Maynila, ang lugar ng Quezon City, ang lugar ng ibang ng tinatawag na yung Malanday, yung mga pulo Bulacan na yan, yung pulo monumento na yan, pag tinanong mo sila yung mga Gasak Monument, Gasak Divisoria, Nabotas, pag tinanong mo sila, hindi po sila pabor
Sa modernization, bakit? Sa anong dahilan? Mga 4 kilometers lang po ang kanilang prangkisa. Minsan ang iba, wala pang 4 kilometers. Sa gross lamang nila na pinakamalaki na ang 3,000 a day, kwentahin mo man to sa 15 na may mga aalisin mo ang mga babayaran mo. Kasama na yung 1,500 a day na upak yung bayad sa jeep, yung hulog namin sa bangko. Lahat yan, makikita mo, nasa patas lang kami. Kung baga sa nagtrabaho kami ng parang walang compensation, wala lahat, para makasunod ka lamang. Ngayon, ang sabi nga ng mga nasa lugar ng 4 kilometers, kung kaming mga lumang sasakyan, ay nakikita naman nila luma na talaga sila at talagang gusto na kaming tanggalin. Total, ang DOTR naghanda ng 60,000 para sa bawat unit na magko-consolidate. Bakit? Para wala na silang problema doon sa maliliit na ruta na ayaw talagang mag-join dito sa corporation dahil hindi nila alam kung paano nila patatakbuhin ang kanilang sasakyan. Kung sino ang mamumuno, kung sino yung magtatrabaho talaga na para kumita na ibibigay yung para sa operator. Kaseni, oo. Ito naman pa, sagutin po natin si Ka George kasi ang gusto niyo po i-modernize yung mga existing jeepney at hindi totally palitan yung mga minibus na modern jeep, di ba? Sa nakikita niyo ho ba, kaya bang gawin talaga ito, Ka George? Ay, opo, kayang gawin, no? Ay, yung tinatawag natin na rehabilitation at remodeling ng ating mga jeepney. In fact, marami na nga nagpakita niyan sa Bicol, no? Side entrance natin, naasang ceiling, ganun din sa Metro Manila. Kaso, hindi makapag-invest yung ating mga maliliit na operator para dyan. Kasi nga, ayaw ng gobyerno yung ganun. Ang gusto ng gobyerno, bibilin mo yung mga peking jeep na minibus na nagkakahalaga ng 2.4 to 2.8 million pesos per unit. No, samantalang itong mga rehabilitated jeepneys, nagko-cost lang around 400 to 500,000. Alam mo, ang problem kasi rito, Igan, Ma'am Connie at Ma'am Susan, mismo ang gobyerno na nagsabi, si Asik Swansing, napakinggan ko sa interview, sinasabi niya, kasi itong transportasyon, hindi naman to hindi to pwede sa mga mahihirap. Kumbaga essentially pang mayaman lang yung industriya ng transportasyon. So malinaw na anti-poor, malinaw na gusto nilang ibigay yung industriya ng transportasyon doon sa mga malalaking korporasyon. Paano naman itong mga driver operator natin, nakapag-comply naman sila doon sa existing standard. Kaso binago nila yung standard doon sa negosyong modernization nila. Hindi talaga makaka-adapt kasi negosyo yung framework ng modernization. Peke pa. Importation lang naman to ng mga imported unit, hindi naman to pagmo-modernize talaga ng industry. Kaya po, kami sa Piston, sinasabi namin, pabor okay kami sa modernization, pero hindi yung ginawang version ng DOTR. Unang-una, hindi nga batas yan Administrative order, bino nyo, ang laki-laking proyekto. Ang laki-laking proyekto. George, ang maraming tao. Opo. Okay, maraming salamat. Kinakapos po tayo ng oras kay Zenny Marana, ang Presidente ng PEJUDAP, at George San Mateo, Presidente po ng Emeritus ng Piston. Yan. Good luck, jeep versus minibus kasi yan. Okay. Makakausap din natin mamaya si Transportation Assistant Secretary Goddess Libiran. Ayan. Good morning po, ASEC. Hello, good morning po. Good morning Opo, po. napakinggan natin yung hinaing. Sabihin na natin himutok ng transport group, Kailan po ba talaga papayagan makabiyahe yung tinatawag na mga traditional jeepney? Una pong report, sa linggong ito raw, sabi ni Delgra. Opo, ang commitment po sa amin ng LTFRB ay by Thursday to Friday this week ay papayagan na po na bumiyahe yung mga roadworthy na traditional jeepneys natin. Ngayong araw po, may mga UV Express na po tayo, 980 units po yung ating pinayagan. At nag-open na rin po tayo ng mga mini loop ng buses simula po Monumento going to Quezon Avenue at PITX going to Ayala. Yan po yung kukonekta naman doon sa ating MRT phase at yung sa ating bus augmentation. Bakit po yung ibang nasa GCQ area na papansin may mga jeep na pong bumabiyahe? Ito ba, illegal ba yan?
Hindi po, sir. Kasi unang-una pa lang, bago pa po tayo napunta o nag-transition sa general community quarantine, sinabi na ng gobyerno na tayo po ay susunod, lalo na po yung nandito sa Metro Manila, dun sa tinatawag natin na gradual, calibrated and calculated approach in the resumption of public transportation. Dun po susundin natin yung hierarchy of transportation kung saan bibigyan po ng priority yung mga sasakyan na may mas malaking capacity. So kung mapapansin nyo, noong unang linggo po ng DCQ, inuna natin payagan yung mga tren, kasunod po niyan, yung mga buses. So meron po tayong mga PPP buses, meron tayong mga city buses na ngayon ay kompleto na po 31 nationalized routes. At isinunod po natin yung mga modern PUVs, yan po yung mas malalaki. And at the same time, equipped po sila ng tinatawag natin na automatic cell collection system kung saan hindi na po uso yung mag-aabot-abot ng bayad na medyo, alam niyo po ang public transportation kasi napakalaki po ng potential na maging transmission vector ng COVID-19. Kaya po, hindi po pwedeng isa-isang iglap, sabay-sabay natin palabasin yan dahil gulo po yan, nasa pandemic pa rin po tayo. Kaya dahan-dahan po. Tapos after po ng modern PUVs, yan po, sinunod natin yung UV Express, yung sinumit po namin last week at this week natin nag-operate na po tayo sa 47 routes today. And then sa Thursday or Friday po, yung roadworthy traditional jeepneys na po. Asek Gades, si Susan Enriquez ito. Asek, pagdating naman sa UV Express, paano po natin na monitor kung sumusunod sa health protocols yung mga bumibiyahing UV Express? Opo, nakakalat po sa buong Metro Manila yung atin pong mga enforcers from the Interagency Council on Traffic. Kasama po dyan yung MMDA, kasama rin po yung LTFRB, LTO, ganun din po yung PNP, HPG. At mahigpit po yung naging panuntunan ng LTFRB dyan. Sinasabi nga nila na dapat yung operators regularly dapat i-examine yung fitness to work ng kanilang mga drivers. Kailangan i-check yung body temperature at screening dapat magpatupad sila para makita kung may sintomas ng COVID-19. Tapos yung mga drivers and conductor, dapat nakasuot po yun ng face mask at gloves all the time. Ganun din po yung mga commuters. Kapag po sila walang face mask, hindi po sila papayagan sumakay sa UV Express. At yun po, wala pong pagtaas ng pamasahe. Yung exact fare, dapat po bayaran yan bago kayo sumakay ng UV Express. O kaya, po pwedeng nasa terminal pa lang po o mag-device po yung ating mga operators or drivers ng fare collection system. So just yung paggamit po sa fare drop-off para ma-minimize po yung transmittal ng COVID-19. Maraming salamat po si Asek Gades Libiran po ng DOTR. Magbabalik po ang unang hirit.